Sobrang hirap talaga magpailong, no? Talagang literal na tiis ganda. Yung tipong akala mo after operation, tapos na. After suture removal, tapos na. Pero no, dahil hanggang ngayon talagang hindi ako makapagtulog ng maayos dahil ang position ko ay talagang nakatihaya pa rin. Paminsan-minsan nagnanakaw ako ng side view, pero ganoon din, di pwedeng magtagal or less, masasayang lahat ng nagastos. Tapos ngayon, more on bahay pa kami kasi medyo natatakot akong lumalabas-labas. At ang sabi ni Doc, after 3 months pa daw ako pwede makapagligo ng dagat or pool. Hindi pa kasi talaga ako pwede magbabad, pero ligo oo. Kasi sa shower naman, kung naliligo ka, isang bagsakan lang yung tubig. Tapos flowy yung water, di ba? Syempre, diretso na yan siya sa drainage. Kapag ganito kasi, pwedeng makontaminate ang water at saka hindi pwedeng mapasukan ng tubig ang sa loob ng ilong. And just to satisfy myself, ayan, nakapag-isip ako ng idea at ginamit ko itong inflated pool ng aking anak. Pero babad-babad lang din, just to satisfy myself. Parang pagbubuntis lang din. Hahanap ka talaga ng paraan para sa mga gusto mo. At perfect na perfect din itong nalipatan namin kasi may space nga dito sa harap ng bahay at sobrang lakas pa ng hangin, so parang talaga akong nagpool, guys. Indoor nga lang, tsaka sobrang lamig ng tubig. Kailangan ko na nga rin bumili ng electric fan kasi nasira yung electric fan namin dito. Sobrang init sa loob, wala kasing bintana. Tsaka talagang minsan lang kami nag-aircon, guys, kasi hindi talaga ako fan ng aircon, nalalamigan talaga ako. Kaya double purpose na itong pagbababad ko dito to satisfy myself since hindi pa pwede maligo ng dagat or pool at para matanggal ang init sa katawan. Maganda na rin tong ganito, wala akong kasama, ako lang mag-isa. Parang nagbabathtub lang, ganun. At kapag napagawa ko ng aking dream house, guys, talagang magpapagawa ko ng bathtub. With all the shampoo na mabula-bula pa sa water yan. Tapos may mga petals-petals na mga bulaklak. Na may pa-scented candle. Tapos watching Netflix and drinking wine. Tapos glass type yung room. Tapos overview din. Oh my God, di ko na ma-imagine. Pero soon, kasi marami pa tayong project na dapat mauna na pinag-iipunan ko ngayon. Isa pang additional na pinaka-nahihirapan ako sa pagpapailong ang hindi ako makakain ng mga alat. Katulad kagabi, nung nag-live ako, kumain ako ng bawal. Bawal kasi sa akin dried fish muna. Pero syempre, dahil talagang namimiss ko na ay matigas ang ulo, kumain talaga ako. Kaya ayun, nung bago ako matulog, habang naglilinis, ay nagpa-remind sa akin yung mga maga sa ilong banda. Kasi dapat soft diet pa ako hanggang ngayon Pero talagang hindi ko matiis na maglugaw-lugaw lang, guys. Pero in all fairness, may magandang naidulot din naman ng aking pagsa-soft diet. Dahil hindi na masyadong malaki ang aking tiyan, char. Kaya confident mag 2-piece ulit. Eto nga pala yung 2-piece na dapat ibabalandra ko nung pumunta kami ng South Cotabato. Sa Glanong Sarbay. Kaso huli ko na nalaman na may tricks pala siya para hindi siya masyadong pangit tignan sa pagkasuot sa lower portion. Hindi ko kasi ito naisukat bago ko pa man suotin nung time na yon. Kaya nung nasuot ko, talagang nabigla ako. Kasi hindi niya kayang takpan ng buong area sa baba. Pero nung nalaman ko na, Diyos ko, huli ng panahon. Pero pwede ding hindi pa huli, kaya ngayon ay gamit ko ngayon. Dapat pala nun ay adjust ko siya sa may likod banda para ma-occupy talaga yung space, matabunan lahat. Pero okay lang, hindi rin naman ito masasayang dahil na-flex ko pa rin. Ang dami ko na nga mga swimwear dito. Gusto ko nang ibenta. Tapos may mga paparating pa. Naku po. Hayaan yung mga upload ko ito doon sa Shopee store ko at para doon kayo makapag-check out. And as always, yes to COD tayo pero just make it sure na hindi yan never return kasi isahang item lang yan lahat. Wala tayong ilang pieces na mga gamit na ganyan. Mas safe kasi magbenta ng mga pre-love sa Shopee, guys, compare sa TikTok shop. Talagang, oh my God, delikado. Lalong-lalo na kung kilala na masyado ang brand. Pasensya nga pala sa mga nakakakilala sa akin kahapon doon sa pinag-grocerya namin, ha. Hindi pa kasi ako masyadong makasmile tulad ng dati, kaya patango-tango na lang ako. Baka isipin nyo na nagkailong lang, dead man na. Syempre, hindi Nagpapagaling pa po ako until now, mga 6 months to 1 year bago pa po ako makagawa ng mga dati kong ginagawa tulad ng pagsasayaw. Pero nakakapag-TikTok naman ako kung bored ako, pero hindi yung masyadong bongga na sayaw, yung chill-chill, yung cutie-cutie ganun. Tulad ng in-upload ko kanina. Tsaka may mga addition pa din ako i-upload yung mga cutie-cutie ganda-ganda ganun. Hindi ko kasi yan magawa talaga dati kasi, oh my God, hindi ako confident pa sa ilong ko. Pero now, magagawa ko na at nagawa ko na. Mostly kasi dati talagang pagsasayaw lang yung ginagawa ko, hindi ko magagawa yung parang nakafocus ang mukha, pero dapat kasi sa mga nagtitiktok ng ganun, yung maganda talaga ang mukha. I mean the total package. Feeling ko kasi kapag ako ang gumagawa nun, pagtatawanan ko lang sarili ko, pero ngayon, char. Nakakadagdag ng confidence. Totoo nga yung sinasabi ni ilan yung mga nagpa-rhino din. Talagang life-changing at nakaka-boost ng confidence. The reason also, guys, kung bakit hindi ako masyadong lumalabas, kasi nung time na nag-grocery kami ni Bobby, talagang nahilo ako. Tsaka hindi ako masyadong
nakakalingon ng bongga. Kunwari tatawagin niya ako. Pag lilingon ako buong katawan, ang dapat lilingon parang robot lang ganun. May isang beses din na pumunta kami ng SM dahil kailangan ko sa paglilinis ng mukha ko. Grabe yung tingin ng mga tao sa akin at kay Bobby. So I assume dahil hindi ako masyadong malikot lumakad at gumalaw, feeling ko na feeling nila ay binubugbog ako ni Bobby dahil meron pa akong bruise sa eyes. Yung tipong parang sa movie lang na kung hihingi ako ng tulog may mangyayaring masama. Pero no guys, ako na magsasabi sa inyo, hindi po yun ganun. Nga pala guys, sa live ko kagabi may nagtanong ko ano pa daw yung mga gusto ko ipapagawa or baka gusto ko ba daw magpa-lip filler. Guys, talagang wala na. Okay na ako sa ilong. Dahil ito lang naman talaga yung gusto ko dati pa. Ilong lang talaga yung insecurities ko. Tapos nadagdagan ng ngipin nung time na nasira na tong ngipin ko. Hindi lang siya noticeable sa video pero in person noticeable talaga siya. And supposedly, ang uunahin ko is yung sa ngipin. Pero nung nakita ko yung budget, sabi ko ang laki, mas mura pa ang Rhino. So uunahin ko na lang ang Rhino. Total kapag napa-Rhino, mas makikita din ang kaibahan at changes and outcome after. Tapos hindi ko inakala, mas malaki pala yung nagastos ko sa ilong compare sa pagpapangipin. Anyways, after 3 months pa daw ako pwede magpangipin guys, sabi ni Doc Ann. Kasi kahit until now, hindi ko pa ma-open wide ang aking mouth. So hanggang doon na lang muna. Thank you for watching. Bye!